Hello guys, ito yung aming gas range na nalinis ko na. Ayan, paano ko ba siya nilinis? Ayan guys. Ito guys, nakikita nyo yung dumi dito sa dalawang lutuan na to. Actually, lahat po yan ng lutuan namin na apat na lutuan na yan ay madumi po talaga. As in madumi. Pati po yung gilid niyan. Hindi ko lang po siya na-videohan nung una kasi po yung cellphone ko naka-charge. Ngayon, nung natapos na po siya mag-charge at kinuha ko na yung aking cellphone, tsaka na po ako nag-video. At ito na po, natapos ko na pong linisan yung dalawang plate, yung dalawang kalan. So, ito na lang po yung natira. So, ipapakita ko lang po sa inyo guys, paano ko siya nilinis sa pamamagitan po ng alcohol. Ayan. Yung alcohol guys, ibubuhos nyo lang sa gilid. Huwag po sa may gitna. Yung tinuturo ng daliri ko, huwag nyo po siyang ibubuhos sa parting yan. Kasi baka po yung alcohol ay pumasok doon mismo sa loob ng pinaglalabasan ng apoy. So sa gilid nyo lang po siya ibubuhos at yung basahan naman po ay babasain nyo rin ng basahan at irarab nyo po siya doon sa madumi. Yan nga guys, kasi may nag-demo sa amin dati na kung paano daw linisin yung mga greasy na mga dumi sa kala natin na mabilis. So yun po dinemo niya yung alcohol. So ayan po nakikita nyo. Yan. Ibubuhos na po siya sa gilid. Yan. Tapos irarab nyo lang siya na basahan. Yan, mababasa na rin po yung mga dumi niyan. And then kukuskusin nyo po yung dumi. So, dyan po guys, ay nahirapan ako magkuskus. Kasi nga, napabayaan ko nga. Huwag nyo akong gayahin. Kasi naman guys, kung hindi nyo talaga mapabayaan yung kalan nyo at nalilinisan nyo agad, mabilis lang po talaga siya linisan. Pero yan po ang tip ko po, alcohol. Kasi po, kung basahan lang po, nababasain ng tubig at sabon, hindi po siya talaga agad-agad natatanggal dahil talagang mag-greasy po talaga yung ating kalan dahil sa niluluto natin araw-araw. So, ayan guys, sabi ko nga sa sarili ko, naku, hindi ko na talaga to pabayaan kasi nga, mahirap nang bumili, napakamahal po nito. Sa totoo lang, pangalawa na po namin to. Yung una po namin gas range ay binili namin, pero ito pong pangalawa ay na panalunan lang po, na panalunan ko sa aking direct selling na sinasalihan. So, ito po, ayan, natatanggal naman siya. Nahirapan talaga ako kasi dumikit na nga siya. So, siyempre, kasama sa pagkuskus niyan, yung aking kuko na talagang medyo ano na siya, medyo masakit lang din. So ayan kasi sabi nakita ko ni husband, sabi niya gumamit ka ng steel wool. Kasi nung naglinis pala siya nito one time, yun ang ginamit niya. Sabi ko talaga, sabi ko ganyan. Eh di nung doon sa pagdating sa malaking plate, ayun na yung ginamit ko. Steel wool pero alcohol pa din. So konting-konting kuskus lang basta matanggal lang siya yung dumi. Huwag masyadong kuskus para hindi magasgas ang plate. So ayan na po siya, nakikita niyo po yan guys. So yung basahan po, basa ng ano yan, alcohol. So ingat lang na hindi kayo magbuhos diyan sa may gitna. Basta yung advice ko sa inyo guys, diyan sa may gilid. Sa may gilid, yan. Diyan nyo siya ibubuhos at i-rarab nyo siya diyan sa may bahagi na madumi. Ayan guys. So, yan po yung parang maisi-share ko rin sa inyo na tip. Try nyo rin guys. Sure ako na madali kayong makakalinis ng mga kalan ninyo. Basta hindi lang siya yung talagang sobrang tagal na hindi na talaga siya natanggal. Matanggal man siya, mababawasan ang dumi niya. Katulad dito malaking plate namin na meron na siyang talagang mancha na dumikit na talaga yung dumi niya dati na hindi na talaga siya matatanggal. Kumbaga, yun na yun. Bakat na yun sa dumi na ano sa kanya dati pa. Pero ito, malilinis ko rin ito lahat. So, yun lang guys. Basta ang tip, ang advice lang, wag po kayo magbuhos dyan sa may malapit sa butas. Yung katulad ng dinemo ko kanina, sa gilid lang siya. At ayan guys, malinis na yan. Ayan. So, kailangan lagi lang talaga malinis. At ako'y na-aware dyan sa aking ano, dahil hindi ko siya pabayaan na madumi. So, ayan lang guys. Thank you so much for watching. Follow and comments and react. Thank you so much.